Ang final nating kaso, attorney? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber libel po. sa bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon. Yung po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. Sir, ito po clarify lang namin. So, ito po yung social media post na sinasabi kong ni-rape. Yung teaser lang. Yes, yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas na? Pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Attorney, kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte, no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case po. May PRO po ba sa showing or anong hinihiling? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data. And we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng inyong Yes, kampo? meron pong hiwalay na kaso. O ipatigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy na walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila o nagtanong man lang. Ano Yung doon? po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi. Yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will we be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So, Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Sentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po may-ari nun, sir? Si Daryl Yap. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa writ of habeas Nagkukomento, gano'n? Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. No? Dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong pribado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So po pwedeng pag sinasabi niya kasi na wag mo nang husgahan yung movie. So pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi.
pero ganun yung sinabi ng teaser. Pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. So, apektado. Nakakatanggap ng rape threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment dun sa mga posts, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, talaga apektado yung pamilya? Apektado na. Sir, politically motivated ba to? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong i-pinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. No? Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo, di ba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So, kung hindi mention si Vic Soto, okay lang? Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas at nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot ay mag-i-evaluate ang fiscal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February. if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yun na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula o hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng korte. Attorney, parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito, no, sa criminal case. Dun sa isa. Doon sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Para hindi na i-share. Namin sa korte na sila ipigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that. Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama dun yung dapat i-take down na yung mga posts. Yes. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon? Wala Kung po. anong legal moves nila, wala pa. Wala pa ho kaming idea dun sa movie. Yung teaser video lang po ang basihan namin. Okay. So yung isang linyang yun, attorney, ganun kaano ka-destructive yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman na ganito, na-threaten ang kanyang pamilya sa isyung 42 years ago pa natapos. Lilinawin ko lang po, wala hong rape. Hindi ho totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Okay. Okay. Thank you, attorney. So kailan na-file mo? Sorry. Tawa ng reaction nyo. Katulad lang din ang reaction ng asawa ko. Pareho lang po. Of course, as parents and as his wife, naapektuhan po kami. But of course, ito po ang tamang sagot sa lahat ng ito. Gaano kasakit ito, Pao? Lalo't may... Like what I said, just like how any parent would. Thank you, Pao. Thank you po. Thank you. Bossing, thank you, ha. Thank you po, Bossing. Happy New Year, bossing. Bossing, ano po ang final natin? Kuya, tabi. Tabi. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case dahil marami pong nagtatanong kung ano po reaction ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik, wala naman akong sinasagot.
sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing, nagulat ka, January 1, New Year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Hindi naman. Parang expected ko na yun dahil matagal na naman ito. Last year pa pinopromote. May narinig ka ng bossing hint na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula? Narinig ko. Nabalita ako. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit na yung pangalan. Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot yan ng aking lawyer na si Atty. De la Cruz. Attorney Buko. Pasok, Attorney. Bossing, in general, kayo. Dalag po tayo sa mas maluwag. Pero bossing, anong sabi ng asawa? Anong sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban. Bossing, kasi nasa internet to, so mababasa to hanggang eternity. Si Atty. bahala. Bossing, hindi niyo po politically motivated. Si Atty. de la Sir, personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. Tingin mo, bossing, alam mo kung sino gumawa nito? Meron pa may but hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing. Si Atty. Sir, sasagot. politically driven niyo po, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po? I don't want to comment on that. This is a non-political issue for me. Ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, share. Baka napanood ni Baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong micro-comment na. Wala kayong planong i-TRO bossing, yung trailer or something? Si Attorney pa rin. Sige. Message na lang kay Direk. May message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser, bossing, na baka hinusgahan ka na po? Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production nung ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So walang kumonsulta, walang nagpaalam. So walang consent. So out of the blue, merong ganito, bossing, na parang, sinisira. Parang, sinasakyan ba yung, kasi kilala ka pa rin, bossing ganun talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong sama ng loob? Trabaho lang yan. No problem. Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing... Wala ba iba magtatanong? Ako yan. Nirape ka ba ni Vic Soto? Gaano kasakit yung bossing? Inailate kasi. No comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very private person. Hindi ako yung kuta-kutaan. Bossing sila na magtatanong. Bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser? Ano nga yung tanong mo? Paano niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. So, sa mga kaibigan lang and principally my wife Pauline. So ano po reaction niyo, boss, nung napanood niyo? Anong na-feel niyo? Anong reaction?
si Atty. sasagot. Bossing, nag-expect, beyond the campaign po, nag-expect po ba kayong apology from Daryl Yap po or anyone from the fair po? Sa ngayon, Public apology. ginawa lang namin ng nararapat. Kung ano yung nararamdaman ko. Ito na po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayari susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera involved. Message niyo po sa Si family. Atty. De La Cruz ang Bossing, message niyo sa family. Apa. Family niyo. Pepsi Paloma. Meron po ba? Wala muna. No comment tayo. Sa family niyo na po. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at huwag silang maglala. Kaya-kaya ko doon laban natin. Okay. Panawagin niyo na lang for justice. Ano kung gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. De La Cruz, siya ang may say dyan. Thank you, boss. Salamat po. Thank you so much. Alam niyo po ba kung ano ang opinion natin dito sa mga video na napanood natin simula sa interview kay Bossing Vic Sotto hanggang sa interview dito kay Attorney Buko de la Cruz. Alam niyo po kung ano napagtanto ko. Napakaingot pala talaga ni Daryl Yap bilang isang direktor. Engot, mangmang, walang alam sa mga bagay-bagay sa paggawa ng pelikula na kontrobersyal. Kasi marami naman po tayo mga napanood na mga pelikula, lalo na sa Netflix, di ba? Madalas tayo makapanood yan, ng mga true to life events, pero iniiba ang mga pangalan. Engot, etong si Daryl Yap, ang ginawa ay pininpoint talaga doon pa lang sa teaser, etong si Bossing Vic Sotto. Di sayang lang ang kanilang pagod, hirap, pera, puyat, para po matapos ang pelikula na ito. Tingin ko, tapos na to kasi malapit na po itong ipalabas sa February daw. Di sayang kasi baka hindi po maipalabas, hindi maipanood sa mga mamamayang Pilipino. Dahil yun nga po, hindi sila kumonsulta kay Bossing Vic Sotto kung ano ba talaga ang katotohanan on the side of Bossing Vic. Syempre, hindi rin naman sila kukuha ng pahintulot or hihingi ng side ni Bossing Vic kasi syempre hindi naman talaga yan papayag din na maisa pelikula ang isang pelikula o ang isang pangyayari, ang isang kabanata ng buhay ni Bossing Vic Sotto na naging mapait para sa kanyang alaala. At syempre kasiraan niya yun. Meron siyang mga anak ngayon na mga maliliit pa kay Pauline Luna. Diba? Hindi man lang ito naisip ni Daryl Yap. Kaya sabi ko, napakaeng-eng. Napakatanga. Tangang-tanga na na director si Daryl Yap. Hindi niya alam yung mga ganong diskarte. Kasi ang ginawa niya, inilabas niya yung teaser. Di ba? Paglabas niya ng teaser, after lang ng ilang araw, nagsampa na ng demanda si Bossing Vic Sotto. Dapat, hindi niya inilabas ang teaser na yon. Ibang parte ng pelikula ang inilabas niyang teaser. Kaya lang, dahil nga, flop, etong si Daryl Yap sa paggawa ng mga pelikula, yung ilang mga pelikula niya ay hindi po pumatok, ayan ang nangyari. Di ba? Para nga naman maging kontrobersyal, panoorin ng taong bayan, pinalabas niya ang teaser na kung saan inaamin kuno nitong si Pepsi Paloma ang ginawa sa kanya ni Bossing Vic. Kaya lang, di ba, dapat Vic na lang. Di ba? Gano yung niya, Vic Otos. Binaliktad yung Sotto, alias. Di ba? Kaya ibang pangalan. Diba? Kaya lang yun nga, hindi nga alam ni, na masyadong mapusok kasi si Daryl Yap, hindi ginagamit ang utak. Kapag ang puso
ang pinairal mo, kapag puso ang iyong pinakilos, hindi mo ginamitan ito, mapusok ka sa paggawa ng pelikula, nagmagaling ka, akala mo, hindi magre-react yung tao kapag inilabas yung teaser, to gain the popularity of the movie at the expense na masisira ang pangalan ng isang Bossing Vic Sotto, hindi niya ginamit to. Diba? Pwede namang kinat na lang doon. Totoo ba na ni-rape ka ni? Walang binanggit. Diba? Walang pumutok na issue. Controversial pa din, pero hindi nabanggit ang pangalan ni Bossing Vic Sotto. Di sana, ngayong February, mas aabangan ng mga tao yung pelikula. Uy, sino kaya yung tinakpan yung yung sinabi ni Gina Alahar, yung nanay, nanay ba yun? Ni Pepsi Paloma yung nagtanong na yun? O basta yung si Gina Alahar. Diba? Totoo ba na inano ka ni tapos sasagot si Pepsi Paloma, diba? Manonood pa rin ng mga tao, pero hindi nabanggit ang pangalan na Vic Sotto. Ngayon, sa kaengutan nitong si Daryl Yap, tingin ko talaga dito, engot to obob, mangmang. Diba? Sa sobrang pusok niya, para paputukin yung kanyang pelikulang, ano nga yun ang mangyayari. Diba? Di wala. Yung kanilang mga pinaghirapan, hindi na po nila maipapalabas sa mga sinihan. Di ba? Baka, ewan ko kung payagan niya ipalabas sa ibang bansa. Baka yun ang gawin ni Daryl Yap. Ewan ko ako na nagbibigay ng idea kay Daryl Yap. Pero pag pinalabas yan sa ibang bansa, tingin ko may magagawa pa rin ang ating Bossing Vic Sotto para idemanda sa ibang bansa itong si Daryl Yap. Di ba? Pwede siguro yun na kung palabas sa ibang bansa, let's say, kuwari, palabas sa China. Kakampi ng mga kakampi ng mga Chekwa to parang na to DDS na to Baka mapalabas nila sa China, doon siya kasuhan ni Bossing Vic. Ewan lang natin kung pwede yun. Ngayon, kung ang ginawa ni Daryl Yap nga, tinakpan yung pangalan ni Vic Sotto as Inc., di ba, ganon. Hindi sana siya madedemanda. Di ba? Hindi sana magkakaroon ng habeas kung data na yan, kung ano mga kaso yan. Di ba? Tapos, maipapalabas yung pelikula, let's say, one day, 2 days, 3 days, 4 days, mapalabas, simula premiere, ganyan. Mapalabas na. Dudumugin ng tao yun. Kikita siya. At least, makasuhan man siya na ipalabas na doon sa sinihan ang kanyang pelikula. Kumita. Nabawi yung investment ng mga investor. Nabawi ang pera ng mga nagpondo sa kanya. Kasi papanoorin niya ng tao Puputok lalo yan. Di kunwari, lumabas sa sinihan ngayon. Unang araw. Baka mga after 2 days, 3 days, 4 days pa maisampa yung demanda. Baka maipalabas pati yung TRO. After ng ilang araw. Diba? Yun ang nangyari. Kaya lang, tingin ko rin naisip ko, paano makakalusot ito sa MTRCB? Hindi dahil sa kamag-anak ni Bossing Vic Sotto, si Lala Sotto. Pwede na etong si Lala Sotto, syempre, i-screen nila yan, papanoorin ng mga taga-MTRCB, tapos, syempre, i-relay din kay Bossing Vic. Diba? Baka dun pa lang, mapatigil na rin yung kanyang pelikula. Pero, eng talaga tong si Daryl Yap. Kala mo kung sino kay tali-talino, kay yabang-yabang pa, kay angas-angas pa ng mga post mo. Yung pala, kadema-demanda ka pala. Ayan tuloy napapala mo. 6 to 12 years na pagkakaoblo ang pwede niyang matanggap. At
pinagmumulta siya o pagbabayarin siya ng 20 million na damage dito kaya Bossing Vic. Buti nga 20 million lang di ba? Kasi si Bossing Vic naman hindi naman pera habol niyan ang habol niyan yung hindi masira ang kanyang reputasyon sa atin na mga nagmamahal sa kanya. At isang pinaka-importante na nakakalimutan ni Daryl Yap, may mga anak si Bossing Vic Soto na mga inosente at mga menor de edad, wala pa sa isip nila yan. Kapag napanood nila yan, diba? Pag nakita nila yan, imposibleng hindi dahil ikakat yan ng mga trolls tapos kukunin, ipopost. Vic Soto tatay ko yung Vic Soto lalo pa mga maliliit pa yung mga anak nila. Si Tali. Diba? Hindi nag-iisip si Daryl Yap no? Palibasa wala tong asawa wala tong anak. Diba? Hindi siya nag-iisip kaya po talagang ang aking pagtingin kay Daryl Yap, obob. Obob, engot, eng-eng, mang-mang. Ayan si Daryl Yap. Nganga ka ngayon. Hindi na naipalabas ang pelikula, hindi nabawi ang pera. Mukhang makukulong pa at mukhang magbabayad pa ng danyos perwisyo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat kayo, nasa mang panig ng mundo. Naku, labanan natin ang mga gantong tao na mapanira at ang mga disinformation. Thank you po. Momo chup chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first.